Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nakasubscribe sa inyong channel. To be honest, medyo nahihiya talaga akong magsulat sa inyo. Ilang beses ko na po itong sinimulang gawin at ilagay sa draft ng phone ko, tapos ay binubura ko rin kasi natatakot ako na baka sabihin ng mga tao na nababaliw na ako o nag-iimbento lamang ako ng kwentong barbero para sumikat. Pero seryoso po Papa Dudut, hindi ko na kasi kaya. Sumasabog na ang utak ko sa mga nararanasan ko. At pakiramdam ko kung hindi ko ito mailalabas ngayon ay baka tuluyan na akong lamunin ng takot. Ako nga pala si Jess, 21 years old, taga Nueva Ecija. Bata pa lamang ako, alam ko nang may kakaiba sa akin. Yung tipong may maririnig kang bulong kahit mag-isa ka lamang sa kwarto. O kaya ay may makikita kang anino sa gilid ng mata mo na biglang mawawala kapag nilingon mo. Sabi ng mama ko noon ay malikhain lang daw ang imahinasyon ko. Akala ko rin ay normal lamang yon na lahat ng tao ay nakakaranas ng ganon. Pero noong nag-grade 3 na ako, doon ko napatunayan na hindi ako normal. At doon din nagumpisa ang totoong kilabot. Hapon na noong araw na yon, kakatapos lang ng klase namin at assign ako na magdilig ng mga halaman sa likod ng silid-aralan namin. Yung likod ng classroom namin ay medyo masukal pa noon. May malaking puno ng santol na nakatayo malapit sa bakod. Habang nagbubuhos ako ng tubig sa mga plastic na container ng halaman, nakaramdam ako ng biglang paglamig ng hangin. Yung lamig na hindi galing sa aircon o sa natural na simoy ng gabi. Yung lamig na tumatayo agad ang balahibo mo sa braso. Napatigil ako sa pagdidilig. May narinig akong mahihinang hagik-hik. Parang boses ng mga bata na nagtatawanan, pero napakabilis at parang galing sa ilalim ng lupa. Lumingon ako sa direksyon ng puno ng santol, Papa Dudut, at nanigas ako sa kinakatayuan ko. May mga maliliit na nilalang. Mga maliliit na tao na kasing taas lamang ng ruler na nakapalibot sa ugat ng puno. Ang nakakatakot sa kanila ay hindi sila mukhang duwende sa mga cartoons. Ang balat nila ay parang tuyong lupa na may mga bitak-bitak. At ang mga mata nila ay puro itim, walang puti. Nakatingin silang lahat sa akin habang nakangisi at ang mga ngipin nila ay matatalas na parang sa pating. "Sali ka sa amin, Jess," bulong ng isa sa kanila. Ang boses niya ay parang dalawang bato na pinatamaan sa isa't isa. Sa sobrang takot ko ay hindi ko namalayan na nakapasok na pala ako sa loob ng classroom nang hindi man lang dala ang balde. Natulala ako sa tabi ng pintuan. Nanginginig ang buong katawan at doon ako nakita ng guro ko na nag-aayos ng mga gamit sa table niya. "Jessica, sino ba ang kausap mo dun sa labas? Nag-iisa ka na lang dun ah," tanong sa akin ng guro ko. Ang boses niya ay puno ng pagtataka at medyo may halong kaba rin. Napalunok ako. Lumingon ako sa bintana at sa salamin. Nakita ko ang isa sa mga maliliit na nilalang na nakadikit ang mukha sa bubog. Nakatingin pa rin sa akin habang dahang-dahang kinakamot ang salamin gamit ang mahahaba at matatalas nitong kuko. Yung tunog na yon dinala ko hanggang sa pag-uwi ko. "Wala po ma'am," pagsisinungaling ko. Ayoko kasing matakot ang mga kaklase ko at baka kung ano pa ang isipin nila sa akin. Baka layuan nila ako at sabihing aswang ako o may sapi. Simula ng araw na yon, natutunan kong magbulag-bulagan. Kapag may nakikita akong gumagapang sa kisame o may nakatitig sa akin mula sa madidilim na sulok ng paaralan, yumuyuko na lamang ako at nagmamadaling maglakad. Akala ko kapag hindi ko sila pinansin ay iiwanan nila ako. Pero mali ako, Papa Dudut, dahil ang pagbabaliwala sa kanila ay parang lalo na ang nagpapagalit sa kung ano ang meron sa paligid ko.
Lumipas sa mga taon at nagdalaga ako pero ang mga nakikita ko ay hindi nawala. Mas lumala pa nga sila nang lumipat kami sa isang lumang bahay malapit sa bukid. Sa bahay na yon ay may isang kwarto na nakalaan para sa ate ko. Pero kahit na anong gawin namin, napakabigat ng hangin sa kwartong yon. Palaging amoy amag na may halong malansang dugo kahit anong wisik namin ng alkohol o perfume. Isang gabi natulog ako, Papa Dudut, sa kwarto ng ate ko dahil wala siya noon at pumunta sa isang classmate para sa project. Ang kwarto ay may isang malaking bintana na may makapal na kortinang kulay berde. Noong una maayos naman ang lahat, nakahiga ako habang nag-i-scroll sa TikTok pampalipas ng oras. Past 11 PM na noon at tahimik na ang buong paligid maliban sa huni ng mga vampira at kuliglig sa labas. Bigla akong naramdaman na parang may nakatitig sa akin. Alam mo yung pakiramdam na may mata na nakatutok sa likod ng leeg mo. Dahan-dahan kong ibinaba ang phone ko. Ang kwarto ay madilim, ang tanging liwanag lang ay galing sa screen ng cellphone ko. Tumingin ako sa gilid ng bintana. Sa gilid ng kortina may nakasilip. Hindi ko matukoy kung lalaki ba o babae dahil ang mukha nito ay parang sunog. Itim na itim at walang buhok. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nito. Malalaki at nanlilisik, kulay dilaw na parang sa pusa at nakatitig ito ng diretsyo sa akin. Kalahati lang na mukha nito ang nakalitaw mula sa likod ng kortina. Hindi ito gumagalaw, Papa Dudut, ni hindi ito kumukurap. Binalot ako ng matinding takot. Parang napako ang katawan ko sa kama. Hindi ako makasigaw. Dahan-dahan kong hinila ang kumot hanggang sa takpan ko ang buong mukha ko. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Dag, dag, dag. Sinasabi ko sa sarili ko na iniiwan mo lang yan, Jess. Wala lang yan. Mawawala rin yan paggising mo. Pero hindi ito nawala, Papa Dudut. Sa halip ay narinig ko ang mahinang kaluskos ng tela. Ang tunog ng kurtina na dahan-dahang hinahawi. At kasunod noon ang tunog ng mga yabag ng paa sa sahig. Plok, plok, plok. Parang basang paa na naglalakad papunta sa direksyon ng kama ko. Umabot ang yabag sa mismong tabi ng ulunan ko. Naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon na parang may umupo sa tabi ko. Ang amoy ng nabubulok na karne ay pumasok sa loob ng kumot ko, halos masuka ako sa takot pero pinigil ko ang paghinga ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung gaano katagal ako nagtago sa ilalim ng kumot na yon hanggang sa makatulog ako dahil sa sobrang mental exhaustion. Pagkalipas ng ilang araw, lumala ang sitwasyon. Hindi na lang basta nagpapakita kung anong nilalang na yon. Nagsimula na itong manggaya ng boses. Isang hapon pumunta ako sa bahay ng ninang ko na ilang bahay lang ang agwat sa amin para hiramin ang plancha. Habang wala ako sa bahay, nandun ang ate ko at ang lola ko. Ayon sa kwento ng ate ko, pag uwi ko ay nakaupo raw sila ni lola sa sala nang mapansin nilang bukas ang pinto ng bahay namin pero patay ang ilaw sa loob ng mga kwarto. Akala nila ay nakauwi na ako. Jess, eto tinapay. Binilan tayo ni lola, sigaw ng ate ko habang hawak ang supot ng tinapay. Biglang may sumagot mula sa likod ng pintuan ng madilim naming kwarto. Ang boses ay eksaktong boses ko. Ang tamis ng tono, ang gasgas ng pananalita ay sa akin kapag pagod. Bigay mo sa akin, pumasok ka. Ang sabi ng boses mula sa dilim. Lalakad na sana ang ate ko papasok ng kwarto para ibigay ang tinapay pero biglang hinawakan ng lola ko ang braso niya ng napakahigpit. Nagtaka ang ate ko at nilingon si lola. Nakita niyang maputlang maputla si lola at nanginginig ang mga labi. Bakit la? Tanong ng ate ko. Hindi mo yan, kapatid, bulong ni lola habang nakatitig sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Mula sa siwang ng pinto nakita ni lola na walang tao doon kundi isang mahabang braso na kulay abo at may mahabang kuko na dahang-dahang kumakaway. Inaanyayahan silang pumasok. Agad na hinila ni lola ang ate ko palabas ng bahay at nagtatakbo sila sa kalsada para hanapin ako. Doon nila ako nakasalubong sa tapat ng bahay ng ninang ko, hawak ang plancha. Nang malaman ko ang nangyari, doon lang ako unang nakaramdam ng totoong pangingilabot na halos magpaiyak sa akin.
Ang akala kong mga simpleng anino at wala lang ay nagsisimula ng manghimasok sa buhay ng pamilya ko gamit ang sarili kong boses. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na ang mga bagay na nakikita ko ay hindi lang basta multo, may balak silang masama. Nagdaan ang mga taon. At nung akala ko ay yun na ang pinakatampok na katatakutan sa buhay ko ay nagkamali ako. Akala ko ay tapos na ang lahat, pero yun pala ang simula ng isang matinding sumpa. And to make the story short, Papa Dudut, nagumpisa na ako makakita ng mga taong mamamatay pa lamang. Hindi ko alam kung paano i-explain ito nang hindi nagmumukhang baliw, pero ganito siya. Kapag tinignan ko ang isang tao, bigla na lamang may namumuong imahe sa utak ko. Isang mabilis na flash ng eksena, at ang pinakamalala pa nito, palagi akong nakakakita ng kabaong sa tabi nila. Unang beses itong nangyari sa lolo ng matalik kong kaibigan. Palagi ako nakatambay sa bahay nila noon pagkatapos ng high school dahil doon kami nag-review para sa mga exam. Ang lolo niya ay malakas pa naman, nagagawa pa nitong mag-alaga ng mga manok sa likod ng bahay at makipagkwentuhan sa amin habang kumakain ng merienda. Pero isang hapon, pagpasok ko sa gate ng bahay nila ay biglang nag-iba ang paningin ko. Ang paligid ay parang nagkulay abo na at doon sa mismong sala nila sa tabi ng tinitirhan ng lolo niya, nakakita ako ng isang kabaong na kulay puti na may mga disenyong ginto. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Sa sobrang gulat ko ay napahinto ako sa paglalakad. Tinitigan ko mabuti ang kabaong, habang nakatitig ako ay dahan-dahang naging transparent ang takip nito at nakita ko ang tao sa loob. Ang lolo ng kaibigan ko nakapikit, maputla at nakasuot ng formal na barong. Kasabay ng imaheng yon, may pumasok na boses sa isipan ko, hindi boses ng tao kundi parang isang malamig na pag-iisip na nagdidikta. 2 linggo. 2 linggo na lamang. Napailing ako at napapikit ng mariin. Pagdilat ko ay nawala ang kabaong. Nandun ang lolo ng kaibigan ko, nakaupo sa tumba-tumba at nakangiti sa akin. "O Jess, andiyan ka na pala. Pasok ka. May saging na saba doon sa kusina." Masayang bati niya. Ngumiti ako ng pilit, pero ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay nasusuka ako dahil sa amoy na biglang kumalat sa ilong ko. Amoy ng formalina at tuyong bulaklak ng patay. Napakabaho nun. Pero ako lang ang nakakaamoy ng mga sandaling yon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na dala lamang yon ang pagod sa pag-aaral. Sabi ko, imahinasyon mo lamang yan. Jess, stress ka lang sa school. Pero pagkalipas ng eksaktong 2 linggo, nakatanggap ako ng chat mula sa kaibigan ko. Umiiyak siya. Ang lolo daw niya ay biglang inatake sa puso habang nagpapakain ng manok. Binawian ito ng buhay bago pa man makarating sa ospital. Nang pumunta ako sa lamay, nang hina ang mga tuhod ko pagpasok ko sa sala nila, kung saan ko nakita ang kabaong sa pangitain ko. 2 linggo ang nakakalipas, doon mismo binurol ang lolo niya. Eksaktong-eksakto ang ayos, ang kulay ng kabaong, ang barong na suot nito. Doon ako nagsimulang matakot sa sarili ko. Anong uri ng halimaw ang isang tao na nakakakita ng kamatayan ng iba bago pa man ito mangyari? Ilang taon din ang lumipas bago ko muling naranasan ng ganong pangitain. Sa mga panahong yon, lumipat muli kami ng tirahan. Akala ko talaga dahil matagal nang tahimik ang buhay ko ay magiging normal na ang lahat. Akala ko ay nawala na ang sumpa, pero mali na naman ako, Papa Dudut. Mas lumala pa ang mga nakikita ko. Ang akala ko nung una, ayun ang una't huling beses na makakakita ako ng taong mawawala pa lang, ay mangyayari pala ulit. At sa pagkakataong ito ay sa mismong kamag-anak ko pa. Isang gabi nagpasya ang pamilya namin na dalawin ang kapatid ng lola ko, ang lola sa tuhod ko na tita ng mama ko, dahil nabalitaan naming medyo masama ang pakiramdam nito dahil sa katandaan. Sumama ako sa kanila kasama ang aking pamangkin na medyo kaedad ko lang din. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ng kapatid ni lola ay bumaba kami sa tricycle. Madilim ang tapat ng bahay nila dahil pundi ang ilaw sa poste. Habang naglalakad kami papasok sa gate ay biglang umatake ang pamilyar na pakiramdam. Ang hangin ay naging mabigat at ang amoy ng formalina ay sumuntok na naman sa ilong ko. Tumingin ako sa may beranda ng bahay. Doon nakita ko na naman ang isang kabaong. Kulay brown na naman ito ngayon, nakapatong sa 2 silya.
At sa tabi ng kabaong ay may isang anino ng matandang babae na nakatayo, nakatingin sa amin habang umiiyak ng walang tunog. Ang mukha ng anino ay ang kapatid ng lola ko. Kasunod noon, ang numero sa utak ko, bukas, walang oras. Napatigil ako sa paglakad sa mismong pinto ng bahay. Ang buong pamilya ko ay pumasok na sa loob para batiin ang matanda na nakahiga sa kwarto, pero ako ay nananatili lamang sa labas. Hindi ko kayang pumasok. Pakiramdam ko kapag pumasok ako sa loob ay hihilahin ako ng kamatayan na nararamdaman ko sa kapaligiran. Nakalata ang pamangkin ko na naiwan ako. Lumapit siya sa akin sa labas at tinapik ang balikat ko. O Tita Jess, bakit ayaw mong pumasok doon sa loob? Nilala mo ka dito sa labas o? Sabi niya na medyo natatawa pa nga. Nanginig ang mga labi ko nang harapin ko siya. Sa sobrang takot ko at sa kagustuhang may mapagsabihan ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nyo, tingnan mo. May kabaong doon sa beranda. Sabi ko sa kanya habang nakaturo ang nanginginig kong daliri sa bakanteng espasyo sa beranda. Tumingin ang pamangkin ko sa tinuro ko, tapos tumingin muli sa akin at tumawa ng malakas. Akala niya ay nagbibiro lamang ako o nananakot dahil alam niyang mahilig ako sa mga horror stories. Ano ka ba naman, Tita Jess? Ang hilig mo talagang manakot. Wala naman dyan oh. Tara na nga sa loob. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya ng seryoso, walang kabakas-bakas ng biro sa mukha ko. Bukas ay wala na siya. Dagdag ko pa sa mababang boses. Nawala ang ngiti sa mukha ng pamangkin ko at nakita niyang seryoso ako at medyo namumutla na, kaya sa halip na maniwala ay natakot siya sa akin. Lumayo siya sa akin at pumasok sa loob ng bahay at iniwan ako mag-isa sa kadiliman. Sabi ko sa sarili ko noon ay sana'y mali ako at sana'y nag-iilusyon lamang ako. Pero kinaumagahan habang nag-aalmusal kami, biglang tumunog ang phone ng papa ko. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni papa habang nakikinig sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono ay tumingin siya kay mama. Wala na ang tita mo. Tumawag ang anak niya, natagpuan na lang daw na hindi na humihinga kaninang madaling araw. Nabitawan ko ang kutsarang hawak ko at tumingin sa akin ang pamangkin ko mula sa kabilang dako ng lamesa. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagtataka. Alam kong naalala niya ang sinabi ko kagabi. Gusto kong sabihin sa sarili ko na sana'y hindi na nangyari ulit ang ganon, pero hindi pa rin doon natapos, Papa Dudut. Dahil pagkatapos ng pangyayaring yon ay mas naging madalas ang pagpapakita ng mga pangitain sa akin. Kung nagtataka kayo kung paano ko nakikita yon ay biglaan na lang talaga. Walang warning, kakain lang ako o maglalakad sa mall, biglang makakaramdam ako ng kakaiba at may namumuong imahe sa isipan ko. Kasunod ang natitirang oras, araw o buwan ng taong katabi ko. Hindi ko kayang tukuyin ang saktong oras o eksaktong petsa dahil kusa na lamang itong lumilitaw at nawawala na parang glitch sa computer screen. Isang mabigat na pasanin na kailangan kong bitbitin araw-araw ng nag-iisa. Samantala isang araw, may pumuntang mag-asawa sa bahay namin para magpahilot sa mama ko. May dala silang isang maliit na bata, siguro mga 2 taong gulang pa lamang. Kwento ng ina na si Ate Ana, palagi daw nagkakasakit ang anak nila at gabi-gabi kung umiyak ay parang may kinakatakutan. Walang mahanap na sakit ang mga doktor kaya naisipan nilang dalhin sa mama ko para ipahilot. Baka daw kasi nausog lamang o kaya ay napaglaruan ng kung ano sa lupa. Habang hinihilot ng mama ko ang bata sa sala ay nakaupo ako sa kabilang upuan at nanonood. Nung una ay normal naman ang lahat, pero nung bigla kong titigan ng matagal ang bata ay nagiba ang pakiramdam ko. Isang matinding lungkot ang biglang bumalot sa puso ko, isang lungkot na hindi sa akin kundi parang galing sa labas. At doon sa likod ng upuan kung nasaan ang bata ay nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Mahabang buhok nito at nakatabing sa muka, pero sa likod ng mga hibla ng buhok ay nakita ko ang kanyang mga mata na umiiyak ng dugo. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang labis na nasasaktan at nalulungkot. Nakalahad ang kanyang mga kamay papunta sa bata na para bang gustong kargahin ito. Dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ko mula sa espiritu ay hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Ate Ana, saan po ba kayo nakatira ngayon? Tanong ko sa ina ng bata. Napatigil si Ate Ana sa pag-uusap kay mama at tumingin sa akin. Doon kila Nanay Jess. Lumipat muna kami doon pansamantala kasi
Ito nga si Baby palaging umiiyak sa dating bahay namin. Huminga ako ng malalim. Tiningnan kong muli ang babaeng nakaputi na ngayon ay nakatitig na sa akin na parang nagmamakaawa na tulungan ko siya. Hindi po mawawalan ng sakit ng anak ninyo kung ilalayo niyo po yung bata, diretsong sabi ko kay Ate Ana. Nagtaka ang mag-asawa. Anong ibig mong sabihin, Jess? Tanong ng tatay ng bata. May naghihintay po sa anak ninyo sa lumang bahay ninyo, isang babae, dagdag ko pa, habang pinapanatili ang kalmado pero seryosong boses. Nalungkot yung babae nung nilayo niyo po yung anak ninyo kaya binibigyan niya ng sakit ang bata para pilitin kayong bumalik. Nagkatingin na ng mag-asawa at nakita ko ang gulat at takot sa mga mata nila. Ganyan din ang sinabi ng magandang albularyo na pumunta sa bahay namin ng isang linggo. Sabi ng tatay medyo nanginginig ang boses. Meron daw babaeng nakaputi doon sa loob ng kwarto na palaging nilalaro ang anak namin kapag gabi. Opo, patuloy ko. Gabi-gabi po siyang nandun. Kaya kapag gabi na hanggang madaling araw naglalaro ang anak ninyo kahit mag-isa lang po siya. Totoo yan. Biglang singit ni Ate Ana na parang maiiyak na. Paggabi na hanggang madaling araw naglalaro pa yan. Kaya napipilitan kaming hindi matulog muna. Parang lagi may kalaro kahit siyang mag-isa lang eh. Tumatawa pa nga siya at nakatingin sa kisame. Kaya natakot kami at umuwi muna kami kila nanay. Tiningnan kong muli ang babaeng nakaputi at dahan-dahan itong tumango sa akin na para bang kinukumpirma ang mga sinasabi ko. Sinabihan ko ang mag-asawa na subukang ibalik ang bata sa kanilang bahay pero pakiusapan ng espiritu na ibalik niyo po si Baby doon tapos kausapin niyo yung babae. Sabihin niyo pwedeng bantayan o sulyapan ang bata pero pakiusapan niyo na huwag na itong bigyan ng sakit o lagnatin dahil nahihirapan ang bata. Naniwala naman sa akin ang mag-asawa dahil tumugma ang sinabi ko sa albularyo. Makalipas nga ang ilang araw nakasalubong ko si Ate Ana sa palengke. Nakita ko na medyo maayos na ang mukha niya at hindi na mukhang pagod. Ate Ana, magaling na po ba ang anak ninyo? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin, Papa Dudut, isang ngiti ng pasasalamat. O Jess, okay na. Nung umuwi kami, ginawa namin yung sinabi mo at nakiusap kami sa kwarto na wag nang bibigyan ng sakit ang anak ko at hayaan siyang makatulog ng maayos. Simula noon di na siya nilalagnat at mahimbing na ang tulog niya sa gabi. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay naramdaman ko na may silbi rin pala ang sumpa na meron ako. Na maaari ko rin itong gamitin para makatulong sa kapwa at makapaghatid ng kapayapaan sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Pero ang akala kong maayos na ang lahat ay pansamantala lang pala. Dahil ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko ay paparating pa lamang. Lumipas ang taon, Papa Dudut, at ngayon ay 21 years old na ako sa kabila ng lahat ng mga karanasan ko. Walang nagbago sa mga nakikita at nararamdaman ko, patuloy pa rin ang pagpapakita ng mga espiritu at pangitain ng kamatayan. Natutunan ko na lang itong tanggapin at hayaan. Dahil alam kong wala naman akong magagawa para pigilan ang mga ito. Pero kahit sanay na ako ay may mga pagkakataon pa rin na sobrang natatakot na ako. Kadalasan kapag may nakikita akong kakaiba habang nasa labas ay ibinabahagi ko ito sa matalik kong kaibigan na si Stephanie. Siyang kasabay ko gabi-gabi tuwing pauwi galing sa trabaho ko sa isang factory dito sa amin. Alam ni Stephanie ang tungkol sa kakayahan ko at kahit natatakot siya ay nakikinig pa rin siya sa akin. Isang gabi kakatapos lang ng shift namin, mga bandang 11:00 na ng gabi, naglalakad kami ni Steph papunta sa sakayan ng tricycle. Habang naglalakad kami sa gilid ng isang madilim na kalsada na napapaligiran ng mga matataas na talahib. Sinabihan ako ni Stephanie na maghintay muna sa kanya dahil may bibilhin lamang siya sa isang maliit na tindahan sa tapat. Naiwan ako mag-isa sa gilid ng kalsada nakatayo sa ilalim ng isang pumupulikmat na ilaw ng poste. Habang naghihintay, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga huni ng kuliglig na kanina lamang ay napakaingay ay biglang naputol. Ang hangin ay naging napakalamig at may dalang amoy ng basang lupa at sunog na karne. Tumingin ako sa unahan ng kalsada, Papa Dudut, kung saan ay walang ilaw at purong kadiliman lamang ang makikita at doon mula sa kadiliman ay may isang figura na dahang-dahang naglakad papunta sa direksyon ko. Papa Dudut, nakakita ako ng maraming multo at espiritu noon, mga puting anino, mga sunog na muka, mga duguang anyo
pero ang isang ito ay iba. Ito ang unang beses na makakita ako ng isang itim na figura ng tao. Wala siyang muka, walang damit, walang kahit na anong detalye. Para siyang isang buhay na anino na hinugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Ang itim niya ay napakatindi na parang hinigop nito ang kaunting liwanag na nanggagaling sa ilaw ng poste. Habang naglalakad ito papalapit sa akin, naramdaman ko ang isang sobrang kilabot at takot na parang bumalot sa buong katawan ko. Parang nanigas ang mga binti ko at hindi ko magawang lumingon o tumakbo. Ang presensya ng nilalang na yon ay puno ng purong galit at kasamaan. Ramdam ko na ang pakay niya ay hindi lang magpakita, may iba siyang gustong gawin. Jess, isang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid ko. Hindi to galing sa labas kundi parang nanggagaling sa loob mismo ng utak ko. Isang boses na napakagaspang at napakabigat na parang boses ng isang halimaw na nag-aagaw buhay. Sa sobrang takot ko, napapikit ako ng mariin at nagsimulang magdasal sa isipan ko. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, paulit-ulit kong sinabi sa utak ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Jess, tara na, andyan na yung tricycle. Ang boses ni Stephanie ang biglang pumutol sa dinalang takot sa akin noon. Iminulat ko ang aking mata na wala ang itim na figura, nandoon si Stephanie sa tabi ko. Hawak ang isang plastic ng biskwit at nakatingin sa akin ng may pagtataka. O bakit ganyan ang mukha mo? Para bang nakakita ka ng multo? Biro niya. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang nakita ko, sabi ko na lamang ay napagod ako sa trabaho dahil alam ko papadudot na kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol sa itim na figurang yon, habang naglalakbay kami sa madilim na kalsada ay baka sa sobrang takot namin ay kung saan kami puluting dalawa. Pero ang hindi ko alam, ang pagpapakita ng itim na figurang yon ay isang babala pala. Isang babala na ang proteksyon na akala kong meron ako laban sa kanila ay isang malaking kasinungalingan. Ang akala ko kasi papadudot, dahil nakikita ko ang mga espiritong ito ay kaya ko nang protektahan ang aking sarili. Akala ko dahil mulat ako sa mundo nila, hindi nila ako kayang saktan o pasukin dahil alam ko kung paano sila iwasan. Ngunit doon ko napatunayan na mali ako at ang pagkakamaling yon ang muntik nang maging dahilan ng kawalan ko ng sarili kong buhay. Nangyari ang hindi ko inaasahang pangyayari sa loob mismo ng aking kwarto. Isang gabi pagkatapos ng isang haba at nakakapagod na araw sa trabaho, nahiga na ako sa kama katabi ang aking maliit na pamangkin. Pareho na kaming nakahiga noon at nakatalukbong ng kumot. Handa na kaming matulog. Ang buong bahay ay tahimik at patay na ang lahat ng ilaw maliban sa kaunting liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Mga bandang 1:00 ng madaling araw yon. Bigla ako nagising ng walang dahilan. Ang unang naramdaman ko ay ang matinding paglamig ng kwarto. Ang lamig ay napakatindi na parang pumasok kami sa loob ng isang freezer at nakikita ko ang sarili kong hininga na nagiging usok na sa hangin. Nakaramdam ako ng kakaiba. Isang pakiramdam na para bang may nakatitig sa akin mula sa napakalapit na distansya. Dahan-dahan kong nilingon ang kaliwang bahagi ng aking katawan sa bakanting espasyo sa tabi ng kama. Papadudot, halos mapatigil ang tibok ng puso ko sa nakita ko. Doon sa mismong tabi ng kama ko ay may nakatayong isang bata pero hindi ito normal na bata. Ang buong katawan nito ay sobrang itim katulad ng figurang nakita ko sa kalsada nung isang gabi. Walang buhok, walang damit at ang balat nito ay parang natutunaw na aspalto at ang pinaka nakakatakot ay ang mukha nito. Walang ilong at bibig kundi dalawang malaking mata lang na nangingisay sa galit sa akin. Nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Ang titig niya ay puno ng purong kasamaan at pagkapuot. Binalot ako ng matinding takot na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Agad kong hinila ang kumot at nagtalukbong ako hanggang sa ulo at pilit na pinipikit ang aking mga mata at nagdadasal ng mabilis. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito totoo. Mawawala rin ito, magdasal ka lang, Jess. Ngunit sa halip na mawala, ang paligid ko ay napuno ng isang boses. Isang paulit-ulit na boses na tumatawag sa pangalan ko. Jess, Jess, halika, sumama ka na sa akin. Ang boses na yon, papadudot, ay nakakalungkot. Nakakatakot din. Hindi ito boses ng isang bata. Ang boses at tunog nito ay napakagaspang, napakabigat at para bang nanggagaling sa pinaka malalim na bahagi ng ilalim ng lupa.
gumagapang paakyat sa sahig at pumapasok sa aking mga tenga. Ang boses ay paulit-ulit na nagsasalita, walang tigil na parang isang sirang plaka lamang. Halika, sumama ka sa akin, Jess. Sumama ka sa akin. Habang nagtatago ako sa ilalim ng kumot ay naramdaman ko ang boses na nagsisimulang magbago na. Ang tono nito noong una ay parang nag-aanyaya ay dahan-dahang naging pagalit at pasigaw na. Ang bawat salita ay parang isang hampas sa utak ko na nagdudulot ng matinding sakit sa ulo ko. Sumama ka sa akin, Jess. Sumama ka sa akin. Sigaw ng boses sa loob ng kwarto na para bang may 4 na taong sabay-sabay na sumisigaw sa mismong tenga ko. Sa sobrang sakit at takot ko ay hindi ko na napigilan at dahan-dahan kong ibinaba ang kumot para tignan kung nandun pa ang bata nang tingnan ko ang lugar kung saan ito nakatayo. Wala na po ang bata. Nakahinga ako ng kaunti, akala ko ay natapos na ang kalbaryo ko. Ngunit nagkamali ako dahil ang pagkawala ng bata sa labas ay nangangahulugan lamang na nakapasok na siya sa loob. Kasunod ang pagkawala ng bata ay biglang nagbago ang pakiramdam ng katawan ko. Nagsimula ito sa aking mga paa. Nakaramdam ako ng isang pakiramdam na para bang umapak ako sa yelo. Isang matinding lamig na tila sumaksak sa aking talampakan. At ang lamig na yon, papadudot, ay hindi na natili doon. Nakita at naramdaman ko kung paanong dahan-dahang umakyat ang lamig sa aking mga binti. Sa aking hita hanggang sa umabot ito sa aking dibdib at buong katawan. Pakiramdam ko ay para bang may pumasok na kung anong mabigat na banyaga sa loob ng katawan ko. Isang puwersa na hindi ko kontrolado na dahan-dahang umaagaw sa aking kalamnan at mga ugat. Unti-unting umunat at nanigas ang buong katawan ko, ang aking mga kamay ay dahan-dahang bumaluktot na para bang mga kuko ng ibon. At ang aking mga binti ay naging kasing tigas na ng kahoy. Pilit kong ginagalaw ang aking mga daliri ngunit hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay isa na akong bilanggo sa loob ng sarili kong katawan. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagin ang mama at papa ko na natutulog sa kabilang kwarto, binuka ko ang aking bibig ngunit walang tunog na lumalabas. Kahit na isang mahinang daing ay hindi ko na magawa, na para bang may isang malaking kamay na nakasaksak sa loob ng aking lalamunan at pumipigil sa akin na gumawa ng kahit anong klase ng tunog. Ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang magpalabas ng mga luha mula sa aking mga mata habang nakatitig sa kisame, nanginginig sa matinding takot at lamig. Sa mga sandaling yon ay naramdaman ko na ang aking kamalayan ay dahan-dahang nawawala na. Para akong nalulunod sa isang madilim at malalim na balon at ang boses ng itim na bata ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay nanggagaling na ito sa loob ng sarili kong bibig. Akin ka na, Jess. Akin ka na. Nakaramdam ako ng paggalaw ng kama sa tabi ko. Ang aking pamangkin na nagising siguro dahil sa kakaibang tunog ng aking paghinga ay parang humihikbi o nahihirapan ay bumangon. Pagkakita niya sa akin, nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ang aking katawan ay bahagyang nakaarko papasok, naninigas at ang aking mga mata ay nakatitig sa itaas nang hindi kumukurap habang umaagos sa mga luha ko. Mama, papa, si tita po, tulong, sigaw ng pamangkin ko sa buong lakas niya habang tumatakbo palabas ng kwarto. Naririnig ko ang mabilis na mga yabag ng paa ng aking mga magulang na tumatakbo papunta sa aming kwarto. Umukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa sala. Narinig ko ang iyak ng aking mama at ang nagmamadaling boses ng aking pamangkin. Nakaramdam ako sa lahat ng mga ganap, sa lahat ng mga nangyayari sa paligid ko, ngunit wala akong magawa para sumagot o gumalaw. Ako ay isang manonood lamang sa sarili kong trahedya. Nakaramdam ako ng paglapit ng aking papa sa tabi ko. Hawak niya ang isang bagay na palaging nakatabi sa aming altar, isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy na binindisyonan ng pare. Dahan-dahan ngunit may katatagang isinuot sa akin ng aking papa ang rosaryo sa aking leeg. Ipinatong ang krus nito sa aking dibdib, kasabay nito ay hinawakan ng aking mama ang aking nanginginig at naninigas ng mga kamay. Habang sabay silang nagdarasal ng malakas ng ama namin. Papadudot ng sandaling lumapat ang kahoy na krus na rosaryo sa aking dibdib. Naramdaman ko ang isang matinding sensasyon. Parang isang kuryente ng apoy na sumabog sa loob ng aking puso.
Ang matinding lamig na kanina lamang ay bumabalot sa akin ay biglang sinalubong ng isang nagbabagang init, isang matalim at nakakarinding tili ang umalingaw-ngaw sa loob ng utak ko. Ang tili ng itim na bata na parang nasusunog. Kasabay ng tiling yon ay naramdaman ko ang isang malakas na pagtulak mula sa loob ng aking dibdib na para bang may isang bagay na sapilitang hinila palabas ng aking katawan. Napasinghap ako ng malalim. Isang malaking hangin ang pumasok sa aking mga baga at biglang lumuwag ang aking buong katawan. Bumagsak ako sa kutsyon, nanginginig at hingal na parang isang taong kalalabas lang mula sa ilalim ng tubig. Ang aking mga kalamnan ay dahan-dahang nag-relax at nagawa ko ng isarado ang aking bibig at umiyak ng malakas sa piling ng aking mama. Nahimasmasan ako. Nawala ang lamig, nawala ang boses at nawala ang maitim na presensya sa loob ng kwarto. Ang tanging naiwan na lamang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang matinding panghihina ng aking katawan. Isa yun sa mga pinakamalagim at nakakatakot na karanasan sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. At gabi-gabi kong ipinagdarasal na sana'y huwag na itong maulit pa sa buong buhay ko. Marami pa sana akong gustong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. Mga kwento tungkol sa iba pang mga pangitain na nakita ko sa mga kalsada, mga multong nakasabay ko sa tricycle, ang mga bulong na naririnig ko pa rin hanggang ngayon tuwing nag-iisa lamang ako sa gabi. Pero pakiramdam ko dito ko na muna tatapusin ang aking kwento sa ngayon. Masyado nang mahaba at baka mapagod na ang mga kabarangay natin, mga nakikinig ngayon sa pagbabasa at pakikinig. Ngayon po ay 21 years old na ako, nagtatrabaho pa rin at namumuhay ng normal hanggat maaari sa kabila ng aking sitwasyon. Wala pa rin nagbago sa aking kakayahan. Nakikita ko pa rin ang mga kabaong, nararamdaman ko pa rin ang mga nalalapit na pagkawala ng mga tao sa aking paligid. At paminsan-minsan ay nakakakita pa rin ako ng mga anino sa kadiliman. Ang tanging nagbago lamang ay ang aking pananaw. Natutunan ko na ang pagkakaroon ng kakayahang makakita sa kabilang buhay ay isang regalo na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan o proteksyon. Hindi dahil nakikita mo sila ay ligtas ka na sa kanila. Ang totoo ay mas vulnerable ka pa nga dahil nakikita ka na rin nila. Alam nila na mulat ka at para sa kanila ang isang taong mulat ay parang isang maliwanag na ilaw sa gitna ng madilim na gabi. Isang ilaw na nais nilang lapitan, paglaruan at tuluyang patayin. Gabi-gabi bago ako matulog, sinisigurado ko na palagi nakasuot sa aking lieg ang rosaryong kahoy na ibinigay sa akin ng papa ko. Ito na ang aking naging tanging kalasag laban sa mga maiitim na figura na nag-aabang pa rin sa akin sa labas ng bintana o sa gilid ng kurtina. Alam kong hindi sila nawawala, Papa Dudut. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon na huminang muli ang aking loob at makalimot na magdasal. Nais ko pong magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa inyong mga staff ng Papa Dudut Stories kung sakaling mapili po ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Ang tanging hiling ko lamang sa mga nakikinig ngayon ay huwag ninyong baliwalain ang mga kakaibang nararamdaman ninyo sa inyong paligid. Huwag kayong basta-basta papasok sa mga madidilim na lugar o sasagot sa mga boses na tumatawag sa inyong pangalan kapag nag-iisa kayo. Dahil hindi natin alam kung ano ang totoong nag-aabang sa atin sa dilim. Muli magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po. Mananatili po tayong ligtas at palaging maayos ang kalagayan kung tayo po ay magdarasal. Dahil ang mundong hindi natin nakikita ay mas malapit sa atin kesa sa inaakala po natin. Ang inyong loyal subscriber, Jess. Maraming salamat kay Jess sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Tayo po ay napapanood sa Spotify at sa YouTube. Grabe ang pinagdaanan ni Jess. Hindi biro ang mabuhay na may ganyang uri ng pasanin. Yung habang ang mga kabataan na kasing edad mo ay nag-aalala lamang sa trabaho o sa susunod nilang ipopost sa social media, ikaw naman nakikipagpatintero sa mga anino at sa bigat ng kamatayan. Ang tapang mo para harapin ang lahat ng yan ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. At ang desisyon mong isulat ito ay isang malaking hakbang para gumaan ang iyong dibdib.
isang malaking yakap sa iyo dahil sa kabila ng takot, pinili mong maging matatag at gamitin ang kakayahan mo para tumulong sa ibang tao. Katulad na lamang ng ginawa mo sa batang nagkasakit. Sa mga nakakakilabot na karanasan mo, lalong-lalo na noong gabi ng pagsapi sa iyo, napatunayan na ang pagiging mulat ay may kaakibat na matinding panganib. Hindi porket nakikita mo sila ay kontrolado mo na sila. Mas nagiging lantad ka lang sa kanilang paningin. Dito natin makikita na ang tunay na kalasag sa mundong ito, mundong hindi natin nakikita, ay hindi ang sarili nating lakas o third eye, kundi ang matatag na pananampalataya sa Panginoong may kapal. Ang rosaryong kahoy na iyong suot-suot ay paalala na sa oras ng pinakamadilim na laban, may mas taas na kapangyarihan na magliligtas sa atin basta't hindi tayo bibitiw sa pagdarasal. Para sa iyo, Jess, ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay ang patuloy na pag-iingat at huwag magbigay ng atensyon sa kanila kung hindi naman kinakailangan. Ang pagbabaliwala sa kanila habang pinagtitibay ang iyong espiritual na proteksyon ang magsisilbing pader para hindi ka na muling pasukin o saktan ng mga entity na ito. Huwag mong kakalimutang maging buhay sa mundong ginagalawan mo ngayon. Mag-enjoy ka kasama si Stephanie. Mag-focus ka sa trabaho mo. At huwag hayaang lamunin ng takot ang iyong kabataan. Hawakan mo lang palagi ang rosaryong yan dahil sa huli, ang liwanag mo pa rin ang mananaig laban sa anumang itim na figura ng kadiliman. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.